Ang unang pag-ibig daw ang pinakamasarap at pinakamasakit na mararanasan ng isang tao. Sa first love ay maaari nating maranasan lahat ng first. Ang first hug, first kiss, first date at kung ano-ano pang first na talagang nakakakilig. Ngunit ito rin ang maaaring magbigay sa atin ng first heartache. Gaano nga ba kasakit ang masaktan sa unang pag-ibig? Paano ka nga ba makakapag-move on sa first love mo kung hindi naman siya naging sayo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo Papa Dudut. Naisipan ko pong ibahagi ang aking kwento sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel para kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman ng aking puso. Alam ko na ang iba ay tatawanan ako kasi 30 years old na ako ngayon at nangyari pa ang kwento ko noong nag-aaral pa ako ng high school. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapag-move on sa sakit. Bago ang lahat ay ipapaalam ko muna ang aking pangalan. Ako nga pala si Henry at nagtatrabaho ako bilang isang supervisor sa paggawaan ng auto parts. Kagaya ng aking nabanggit kanina, ay nangyari ang aking ikukwento noong ako ay high school pa lamang Papa Dudut. Meron akong best friend na babae na itago na lang natin sa pangalang Olivia. Magkababata kami ni Olivia. Nasa isang street lamang kami ang aming bahay at magkaibigan ang aming mga magulang. Bata pa lamang ay magkalaro na kami. Mula kindergarten hanggang mag-high school ay magkaklase kami. Talagang hindi kami naghihiwalay ni Olivia. Sobrang close naming dalawa at wala kaming sikreto sa isa't isa. Lahat ay sinasabi namin ng walang nararamdaman na hiya. Pero yun ang alam ni Olivia, Papa Dudut. Ang alam niya ay wala akong inililihim sa kanya. Meron kasi akong lihim na hindi ko masabi sa aking best friend. May gusto kasi ako kay Olivia, Papa Dudut. Higit pa sa isang best friend ang tingin ko sa kanya. Kahit pa sobrang close kami ay hindi ko yon maamin sa kanya dahil sa takot ko na baka yon ang maging dahilan para masira ang aming pagkakaibigan. Si Olivia ang first love ko, Papa Dudut. Sa kanya ko unang naramdaman ang kakaibang pagtalo ng puso ko kapag nakikita ko siya. Bakit nga ba ako nagkagusto sa best friend ko, Papa Dudut? Ang totoo ay hindi ko alam at hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang lumalim ang nararamdaman ko para kay Olivia. Iba si Olivia sa mga babaeng kaedad niya. Prangka siya, walang arte sa katawan at syempre maganda. Marami ang nagkakagusto sa kanya dahil sa mga katangian niyang yon. Nang mahulog ako sa best friend ko ay napatunayan ko na mahirap pala talaga ang ma-inlove sa kaibigan. Palagi nga kami magkasama pero kaibigan lang ang tingin niya sa akin at mukhang hanggang doon nga lang kami ni Olivia. Hindi ko kasi nararamdaman na meron din siyang gusto sa akin. Sa dami ng mga nagkakagusto kay Olivia ay wala sa kanila ang pinagseselosan ko. Meron kasing isang lalaki na palaging bukang bibig ni Olivia at hayagan niyang ipinaparamdam na gustong gusto niya. Si Kramer no 4th year high school, kilala si Kramer sa school kasi mayaman ito at gwapo. Siya yung tinatawag na crush ng bayan. Kung ikukumpara ko kay Kramer ay wala ako, Papa Dudut. Hindi ako maputing kagaya ni Kramer at hindi niya ako kasing gwapo. Kumbagay average looking lamang ako. Ako yung klase ng lalaki na hindi mo pagkakabalahang lingunin kapag nakasalubong mo sa hallway. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit nagustuhan ni Olivia si Kramer ay dahil sa bad boy image ni Kramer. Maangas kasing tignan si Kramer, ganong lalaki yata ang gusto ng kaibigan ko, Papa Dudut. Friend, samahan mo ko mamaya sa covered court ha, maglalaro si Kramer ng basketball, ang sabi ni Olivia sa akin. Nasa classroom kami at hinihintay ang teacher para sa last subject. Kramer na naman? Hindi ka nga niya pinapansin kahit mapaus ka na sa kakasigaw ng pangalan niya. Saka hindi naman yun magaling maglaro.
Magsasayang lang tayo ng oras sa kakapanood sa kanya. Natatawa kong wika. Ang nega mo talaga kahit kailan. Palibasa, inggit ka kay Kramer. Gwapo na tapos sikat pa rito sa school. Nakairap na sabi ni Olivia. Aba kung makalait ka sa akin ha. Sige, doon ka na sa Kramer mo. Siya na lang ang gawin mong best friend. Pagbibiro kong sambit. Joke lang friend, pikon ka talaga kahit kailan. Siyempre hindi kita ipagpapalit kay Kramer. Best friend tayo forever. Saka hindi ko pinangarap na maging best friend si Kramer no. Boyfriend pa pwede. Kinikilig na sabi pa ni Olivia. Kulang na lang ay mawala ang puti ng mata niya sa sobrang kilig niya. Para akong sinasaksak sa dibdib ng paulit-ulit. Kapag sinasabi ni Olivia na kami ay best friends forever. Hindi man direkta pero parang sinasabi niya kasi na hanggang magkaibigan lamang kami. Wala namang masama sa pagiging magkaibigan pero iba kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko siyang maging kasintahan. Yung hindi na friend ang tawag niya sa akin kundi baby na o kaya I love honey o babe. Sinamahan ko si Olivia sa panonood ng laro ni Kramer ng basketball. Kahit na hindi siya ang pinakamagaling na player sa mga naroon, ay sa kanya pa rin ang pinakamalakas na tili ng mga kababaihan. Iba na talaga ang gwapo. Hindi mo na kailangan mag-effort para magpa-impress. Good looking lang ay sapat na. Minsan nga ay hinihiling ko na sana ay kagaya na lamang ako ni Kramer na gwapo at malakas ang datingan. Baka kapag ganoon ay na-in-love na rin siguro si Olivia sa akin. Talo ang grupo ni na Kramer sa larong yon pero tuwang-tuwa si Olivia dahil nakuha niya yung ininuman ng water bottle ni Kramer. Ayaw niyang hawakan yung bibig ng water bottle kasi naroon daw ang laway ni Kramer at dumampi pa ang labi doon nito. Itatabi niya raw yon sa pagtulog at iisipin niyang si Kramer yon. Baliw ka na friend. Pati ba naman pinag-inuman ng tao kinuha mo? Naiiling kong sabi habang naglalakad kami pa uwi. Hindi mo ako maintindihan kasi wala kang crush. Pero oo nga no, wala kang crush friend. Kahit kailan hindi ka nagsabi sa akin na meron kang crush. Tama, wala ka rin nililigawan at hindi ka nagkakaroon ng girlfriend. Turan pa niya. Anong masama sa ganun? Saka third year pa lang naman tayo, bata pa tayo friend. At pag-aaral dapat ang iniintindi natin. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Friend, umaming ka nga sa akin. Bakla ka ba? Tanong ni Olivia. Kapag ba walang nililigawan, walang girlfriend at crush bakla na kaagad? Hindi ba pwedeng hindi ko pa talaga nakikilala yung babaeng magugustuhan ko? Natatawa kong sambit. Joke lang yun friend ha. I know naman na straight ka kasi bata pa lang tayo ay magkasama na tayo. Pero kapag nakilala mo na yung lucky girl na magpapatibok ng puso mo, ipakilala mo sa akin kaagad para makilatis ko ha. Tapos, subukan niya lang na saktan ka dahil ako ang makakalaban niya. Matapang na sabi ni Olivia. Papadudot walang kaalam-alam si Olivia na matagal ko nang natagpuan ng babaeng magpapatibok ng aking puso. Kung alam lang niya na siya ang babaeng yon, hindi naman ako torpe pero takot ako sa rejection at posibleng pagkasira ng pinagsamahan namin. Paano kung bigla niya akong iwasan kapag sinabi kong mahal ko siya? Mga ganong bagay ang palaging sumisiksik sa utak ko kapag iniisip ko na umamin kay Olivia. Noon ay inakala ko na simpleng crush lamang ang nararamdaman ni Olivia kay Kramer. Yung parabang nagwagwapuhan lang siya rito. Pero nagibang lahat ng isang araw ay may hininging pabor sa akin ng kaibigan ko, Papa Dudut. Pinapunta pa talaga niya ako sa bahay nila para sabihin yon. Friend, hindi ba pinakopya kita nung second year tayo sa exam natin sa English at Filipino? Kasi hindi ka nakapag-review sa subject na yon? Kung hindi kita pinakopya baka bumagsak ka sa dalawang subject na yon. Saka nililibre din kita ng fishball at kwek-kwek kapag wala kang pera, hindi ba? Natatandaan mo ba ang lahat ng kabutihan na ginawa ko para sa iyo friend? Nakangiting turan ni Olivia.
Alam kong may kailangan ka sa akin ano? Ano yon? Huwag mo na nga akong idaan sa mga pangungonsensya mo. Diretsahin mo na ako. Wika ko. May ipapagawa kasi ako sa iyo pero madali lang naman. Sigurado ako na kayang-kaya mo yun. Pwede bang makipagkaibigan ka kay Kramer? Tapos kapag friends na kayo, ereto mo ako sa kanya. Nalaman ko kasi na single pala siya kaya kailangan ko nang gumawa ng paraan para malaman niya na nag-i-exist ako. Tugon pa ni Olivia. Ano, seryoso ka ba? Sa gusto mong ipagawa sa akin? Gulat kong sigaw. Seryoso ako, friend. Sige na. Kapag nagawa mo yun ay mapapasaya mo talaga ako ng bongga. Para magkaroon ako ng chance para makilala siya. Kasi alam mo na, nakakahiya kung ako ang lalapit sa kanya. Maganda na ikaw ang magiging daan para magkakilala kami, please. Pamimilit pa niya. Ayoko sanang gawin ang inutos sa akin ni Olivia pero nang sabihin niya na yon ang makapagpapasaya sa kanya ay pumayag na ako. May nabasa kasi ako na kapag mahal mo raw ang isang tao ay magiging masaya ka para sa kanya kahit ang kasiyahan nito ang magiging dahilan para masaktan ka. Sacrifice kumbaga. Kaya naman nag-isip ako ng paraan upang maging kaibigan si Kramer. Ang naisip ko ay sumali sa basketball team kahit na hindi ako naglalaro noon. Naglakas loob akong nagsabi kay Kramer na nais kong mapabilang sa team nila. Naging waterboy ako utusan ng kanilang team. Nang malaman ko na mahilig maglaro ng online game si Kramer ay nag-aral akong maglaro ng online game na paborito ni Kramer. Pasimple kong pinaalam kay Kramer na nilalaro ko ang online game na nilalaro niya at doon ay nag-umpisa ang aming pagkakaibigan. Nung una ay tungkol lang sa online game ang aming pinag-uusapan hanggang sa naging palagay na ang loob niya sa akin. Palagi na ako nakadikit sa kanya. Nililibre na niya ako ng pagkain sa kantin at may isang beses pa na pinasakay niya ako sa kotseng sumundo sa kanya kapag uuwi na siya nang makita niya ako naglalakad. Nang makita ko na kaibigan na ang turing ni Kramer sa akin ay saka ko na ipinakilala si Olivia sa kanya. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut, at para kong tinotorture ang sarili ko nang ako mismo ang gumawa ng paraan para magkakilala silang dalawa. Habang magkasama kaming kumakain ni Kramer sa kantin ay umalis ako saglit. Bumalik ako na kasama na si Olivia. Nagkunwari ako na walang kasama si Olivia kaya makikishare ito ng table sa amin. Ipinakilala ko sila sa isa't isa at kitang-kita ko ang ningning sa mga mata ni Olivia nang ngitian siya ni Kramer at mag-shake hands pa sila. Gaya ng aking naasahan ay abot langit ang kilig ni Olivia nang magkasabay kaming umuwi. Hindi niya inaalis sa ilong niya ang kamay na hinawakan ni Kramer. Grabe, nandito pa rin yung amoy ng kamay niya, friend. Saka ang lambot ng kamay niya, kamay mayaman talaga. Masaya niyang sambit. Kilig na kilig ka dyan pero nakakalimutan mo na magpasalamat sa akin. Ako lang naman yung dahilan kung bakit kayo nagkakilala ngayon. Kahit ayokong maging kaibigan ng Kramer na yon kasi ang sama ng ugali. Mayabang, hindi mabait sa kasambahay nila tapos ang dami pala nung mga kabarkada na nag-a-addict. Nakangiwi kong sabi. Totoo ang sinabi kong yon at hindi ako nag-iimbento. Nang maging malapit kami ni Kramer ay yon ang mga bagay na nadiskubre ko sa kanya. Thank you so much, friend. Ikaw talaga ang best friend sa buong universe. Pero bakit mo naman sinisiraan si Kramer? Ang sabi pa ni Olivia. Hindi yon paninira. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kapag mas nakilala mo siya, masasabi mo na hindi ako nagsisinungaling. Wika ko. Kahit na anong malaman ko kay Kramer, walang makakapagpabago ng nararamdaman ko sa kanya. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Nakangiting sabi pa ni Olivia. Yon ang naging simula ng pagiging magkaibigan nina Olivia at Kramer, Papa Dudut. Simula nang ipakilala ko sila sa isa't isa ay napansin ko na madalas na silang magkasama at magkausap. Hanggang sa isang araw ay umamin sa akin si Olivia na nanliligaw na si Kramer sa kanya. Isang linggo lang simula nang sabihin niya sa akin yon
ay sunod na niyang sinabi na sinagot na niya si Kramer at silang dalawa na. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng sandaling yon. Gusto kong umiyak at sisihin ang sarili ko. Kasi para akong kumuha ng bato tapos ay ipinukpok ko sa aking ulo. Sana pala ay hindi ko na sila ipinakilala sa isa't isa. Sana pala ay tinanggihan ko ang pabor na ipinapagawa sa akin ni Olivia. Sobra-sobra ang aking pagsisisi, Papa Dudut. Malaki ang naging pagbabago kay Olivia simula nang maging kasintahan niya si Kramer, Papa Dudut. Nabawasan ang sipag niya sa pag-aaral. Kapag inaaya ko siyang mag-review na ginagawa namin kahit na walang exam ay tumatanggi na siya. Madalas niyang dahilan ay tinatamad siya. Maging ang oras niya sa akin ay nabawasan. Sila na ni Kramer ang palagi magkasama kaya madalas ay palagi akong mag-isa. Si Olivia lang naman kasi ang kaibigan ko kaya wala akong ibang nakakasama. Para tuloy akong iniwang bigla sa ere na nag-iisang tao na meron ako. Nakikita ko naman na masaya si Olivia kapag kasama niya si Kramer. Kapag ganon, kahit papaano ay nagiging masaya na rin ako kahit na masakit, Papa Dudut. Isang Sabado ng umaga, nagulat ako nang biglang sumulpot sa bahay namin si Olivia. May dala siyang isang box na mamahaling donut. Akala ko ay binili niya para sa akin, yun pala ay binigay ni Kramer sa kanya kagabi. Kami na lang daw ang kumain na dalawa dahil hindi niya kayang ubusin. Bakit nandito ka? Baka mamaya umalis ka rin kaagad kasi may lakad kayo ni Kramer. Nagtatampo kong sambit. Hala, nagtatampo naman ang best friend ko sa akin. Wala kaming pupuntahan ni Kramer. Kaya pinuntahan kita. Alam ko kasi na malaki ang atraso ko sa iyo. Hindi na kita nakakabanding kaya babawi ako sa iyo ngayong araw na ito. Mag-overnight ako dito sa inyo. Masaya niyang sabi. Talagang napasaya ako ni Olivia sa mga sinabi niya. Akala ko ay nakalimutan na niya ang pagkakaibigan namin. Nag-overnight siya dati pa sa bahay o kaya naman ay minsan sa kanila. Tiwala naman ang mga magulang namin sa amin kaya pinapayagan nila kami na matulog ng magkatabi. Nasa utak ko ng araw na yon na hanggang kinabukasan kami magkasama ni Olivia pero nang tumawag si Kramer kay Olivia at sinabi nito na magkikita sila ay mabilis na nagbago ang plano ni Olivia. Nagsorry siya sa akin kasi inaya siya ng biglaan ni Kramer na lumabas kasama ang mga kaibigan nito. Disappointed man at malungkot ay hindi ko yon ipinakita kay Olivia. Ayokong ma-feel bad siya, Papa Dudut. Ayos lang. Samahan mo na si Kramer. Wala pagkabata naman magkasama na tayo kaya dapat kayo ng boyfriend mo naman ang dapat na palaging magkasama. Ang sabi ko pa sa kanya. Thank you, friend. Ikaw na talaga ang pinaka-understanding na best friend sa buong universe. Masayang sabi pa ni Olivia na may kasama pang pagyakap. Hindi ko pinigilan si Olivia sa pag-alis, hindi dahil sa ayaw ko siyang makasama kundi dahil kaibigan niya lamang ako, Papa Dudut. Si Kramer ang boyfriend niya. Ano ba ang laban ng isang kaibigan sa boyfriend, hindi ba? Masakit man ang isipin ay kailangan kong tanggapin na mas mahal ni Olivia si Kramer kesa sa akin. Na mas paglalaanan niya ng oras si Kramer kesa sa akin. Unti-unti ay tinanggap ko na unti-unti na ring mawawala ang best friend ko sa akin. Nakita ko ang mas malaking pagbabago kay Olivia. Nakakapagtaka na uma-absent siya kahit na walang valid reason. Kahit oras ng klase ay tumataka siya para sumama kay Kramer. Nagwo-worry na ako na baka bumagsak siya sa ginagawa niya. Kaya nang hindi na ako nakatiis ay kinausap ko na si Olivia, Papa Dudut. Sinabi ko ang napansin ko sa kanya. Hindi ko nga lang nasabi na baka yon ay impluwensya ni Kramer sa kanya. Ayoko yung sabihin at baka hindi niya magustuhan. Pagmumulan pa yon ang hindi namin pagkakaintindihan, Papa Dudut. Aniya wala akong dapat na ipag-alala dahil hindi raw siya babagsak. Hahabol daw siya at naniniwala ako sa mga sinabi ni Olivia pero nang hindi ko makita
na ginawa niya ang kanyang sinabi ay doon ko na ipinaalam sa nanay niya ang lahat. Sinabi ko rin sa nanay niya na baka si Kramer ang dahilan kung bakit napapabayaan na ni Olivia ang pag-aaral niya. Naging ganon lang kasi si Olivia nang maging magkasintahan sila ni Kramer. Kinabukasan sa school ay galit na galit akong kinompronta ni Olivia. Kinausap niya ako sa likod ng classroom namin. Sumbongero ka rin no? Talagang sinabi mo kay mama na si Kramer ang dahilan kung bakit hindi ako pumapasok. Akala ko ba naman kaibigan kita, Henry? Bakit nilaglag mo ko ngayon? Mataas ang boses niyang sabi sa akin. Hindi kita nilaglag, Olivia. Sinabi ko kay tita ang napapansin ko sa iyo kasi concern ako sa iyo. Saka kaibigan mo ko kaya ako yung ginawa. Ayaw ko na bumagsak ka. Paliwanag ko sa kanya. Hindi ka totoong kaibigan. Kung kaibigan mo ko, hindi mo ko ipapahamak. Alam mo ba na sinabi ni mama na hiwalayan ko na si Kramer? At yon ang nangyari nang dahil sa pagiging sumbongero mo, bulyaw pa ni Olivia. Hindi mo ko maintindihan. Sambit ko. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa akin, Henry. Alam mo kung gaano ko kagusto si Kramer dati pa. Kaya ngayon kami na sana naintindihan mo kung bakit palagi ko siyang gustong makasama. Wala kang kwentang kaibigan? Siguro naiinggit ka sa akin kasi hindi na boring ang buhay ko ngayon na may Kramer na ako. Ikaw kasi ang boring mong kasama. Walang prenong tura ni Olivia. Hindi ko sineryoso ang mga sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Inisip ko na galit siya kaya siya nakapagbitaw ng masasakit na salita. First time naming mag-away ng ganon. Masakit sa part ko na concern lang naman ako sa kanya pero naging masama ang dating noon sa kanya. Simula noon ay hindi na ako pinansin pa ni Olivia. Nagpalit siya ng upuan sa classroom kaya hindi na kami naging magkatabi. Nang dahil sa nangyari sa aming magkaibigan ay pinagsisihan ko nang ipinakilala ko sila ni Kramer. Kung hindi ko siguro yon ginawa ay baka hindi kami nagkaaway ni Olivia. Malaki ang naging epekto sa akin ang pag-aaway namin ni Olivia, Papa Dudut. Madalas akong tulala at hindi makapag-concentrate sa pag-aaral. Nakarating din sa akin na ipinaghiwalay na ng parents ni Olivia sina Kramer at Olivia. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako kasi hiwalay na silang dalawa o malulungkot ako para kay Olivia kasi alam kong malungkot siya kasi wala na si Kramer. Isang gabi ng Biyernes, patulog na sana ako nang biglang tumawag si Olivia sa akin. Para akong jumakpat sa loto sa sobrang saya kasi makalipas ang ilang linggo ay muli kong nakita ang pangalan ng kaibigan ko sa screen ng aking cellphone nang may keypad. Natatandaan ko na hindi pa uso ng panahong yon ang touchscreen sa cellphone. Inakala ko na makikipagbati na si Olivia sa akin at baka napagtanto niya na tama ang ginawa ko pero nagkamali ako, Papa Dudut. Henry, kapag tumawag si mama o si papa sa iyo sabihin mo na magkasama tayo ha. Sabihin mo na nandyan ako sa inyo. Pabulong na sabi niya mula sa cellphone. Ha? Bakit? Nasaan ka ba ngayon? Nagtataka kong tanong. Magkasama kami ni Kramer, sagot niya. Ang akala ko ba wala na kayo? Bakit magkasama pa rin kayong dalawa? Tanong ko. Hindi kami totoong nag-break. Palabas lang namin yon para hindi na magalit sa amin sina mama at papa. Saka sa tingin mo ba maghihiwalay talaga kami? Hindi no. O baka naman magsumbong ka ulit ha. Tandaan mo na malaki ang kasalanan mo sa akin. Kaya dapat ay bumawi ka sa akin. Gawin mo ang pinapagawa ko sa iyo at itiko mo ang bibig mo ha. Turan ni Olivia sa akin. Pero nasan ka ba? Gusto kong malaman kung nasan ka ngayon. Nababahala kong sabi. Bakit ba gusto mo pang malaman? Basta sundin mo lang ang sinasabi ko para magkaayos tayo. May inis niyang sabi. Pinutol na ni Olivia ang linya at nang subukan ko siyang tawagan ay naka-off na ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan ng gabing yon, Papa Dudut. May pakiramdam kasi ako na may ibang hindi magandang mangyayari. Makalipas nga ang ilang minuto simula ng tawagan ako ni Olivia ay tumawag sa akin ang nanay niya.
Nang tanungin kung totoong kasama ko si Olivia ay nagsinungaling ako. Sinabi ko sa nanay ni Olivia na kasama ko si Olivia. Tulog na kaya hindi na siya pwedeng kausapin. Sinabi ko rin na nag-review kami kaya naroon ang anak nila. Alam ko kung bakit ako ang ginawang sangkalan ni Olivia. Malaki kasi ang tiwala ng parents niya sa akin at kahit na anong sabihin ko ay paniniwalaan nila. Sobra ako na konsensya sa ginawa kong pagsisinungaling, Papa Dudut. Wala akong kalam-alam na malalaman din pala agad ng mga magulang ni Olivia ang pagsisinungaling ko. Kinaumagahan kasi ay nalaman namin na nasa barangay sila. Nakita raw ito ng mga tanod na nakahandusay sa gilid ng kalsada at lasing na lasing. Sa sobrang pag-aalala ko para kay Olivia ay pinuntahan ko siya sa barangay hall pero naiuwi na raw si Olivia ng magulang niya. Pagdating ko sa bahay nila ay nakapagpahinga na si Olivia sa kwarto nito. Ang nanay niya ang humarap sa akin. Akala ko ba'y nasa inyo si Olivia kagabi, Henry? Anong nangyari? Bakit lasing na lasing siya? Nagtatakang tanong ng nanay ni Olivia. Napayuko ako dahil sa sobrang hiya. Alam ko kasi na sira na ang tiwala ko sa kanila nang dahil sa isang beses na pagsisinungaling ko. Tita, sorry po eh. Ang totoo po kasi wala si Olivia sa bahay. Sinabi niya sa akin na kapag tumawag kayo sa akin, ang sabihin ko ay magkasama kami. Pero ang totoo po kasi ay sila ni Kramer ang magkasama kagabi. Kaya wala po kong alam kung bakit siya lasing na lasing. Pag-amin ko sa katotohanan. Hindi makapaniwala si tita nang malaman niya na nagkikita pa rin pala sina Olivia at si Kramer. Galit na galit siya kay Olivia. Inihanda ko ng sarili ko sa galit ni Olivia sa sandaling malaman niya na isinumbong ko ulit siya. Mas lalong lumayo si Olivia sa akin matapos yon, Papa Dudut. Mas hinigpitan na siya ng mga magulang niya para makasiguro ang mga ito na hindi na ito makikipagkita kay Kramer. Ganon pa man ay kahit na anong higpit na mga ito kay Olivia ay nakakapagkita pa naman ang dalawa sa loob ng school. Yun nga lang ay patago pa rin ang dalawa kahit sa school dahil alam ko ay kinausap ng mga magulang ni Olivia ang principal at ang ibang guro na paglayuin ang dalawa. Concerned din kasi ang ibang guro kay Olivia kasi nga ang mga ito ay napansin ng malaking pagbabago sa kaibigan ko. Nang makagraduate na si Kramer ay naging masaya ako kahit papaano dahil hindi na sila makakapagkita ni Olivia. Pagtungtong naman ni Olivia sa huling taon namin sa sekundarya ay para kaming hindi magkakilala simula pagkabata. Bigla kaming naging estranghero sa isa't isa. Hindi ko na kilala ang dating Olivia na best friend ko. Dumami na rin ang mga kaibigan niya kaya naisip ko na hindi na niya ako kailangan. Palagi ko silang nakikita na masaya. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya na boring akong kaibigan. Siguro nga ganon ako, Papa Dudut. Napagtanto niya na boring ako nang makilala niya si Kramer. Marami kasi silang ginagawa ni Kramer kapag silang magkasama. Kapag kami kasi ni Olivia ang magkasama ay school at bahay lang ang madalas naming napupuntahan. Nalungkot ako sa nangyari sa pagkakaibigan namin ni Olivia, Papa Dudut. Kung alam ko lang na sa ganun kami hahantong, sana pala ay umamin na ako sa nararamdaman ko sa kanya. At least kung layuan man niya ako ay hindi mawawala yung totoong Olivia. Hindi yung nawala na nga yung friendship namin na wala pa yung Olivia na nakilala ko. Miss na miss ko na yung dating kaibigan ko, Papa Dudut. Akala ko ay hindi na kami kailanman magkakaroon ng chance na magkausap ni Olivia pero isang gabi ay nagulat ako nang sabihin ng nanay ko na nasa sala si Olivia at hinahanap ako. Lumabas ako ng kwarto ko at nakita ko nga si Olivia. Yung itsura niya ay ibang-iba na rin. Maikli na ang buhok niya at pumayat siya. Ang laki na rin ng eye bags niya na parang hindi na niya alam kung paano matulog. Sinabi niya na gusto niya akong makausap ng private kaya pumasok kaming dalawa sa kwarto ko. Nadurog ang puso ko nang umiyak siya, Papa Dudut. Hindi simpleng iyak kundi yung may kasamang hagulhol talaga. Naisip ko na meron siyang mabigat na problema. Magkaharap kaming umupo sa kama habang hinahaplos ko ang braso niya.
Iiyak mo lang yan. Kapag kaya mo na, isabihin mo na sa akin ng reason kung bakit ka umiiyak. Mahinahon kong sabi. Ang unang pumasok sa utak ko na dahilan ay si Kramer. Ang taong yon lang ang naisip kong pwedeng reason ni Olivia para umiyak siya ng ganon. Matagal bago humupa ang iyak ni Olivia. Friend, si Kramer kasi hindi na niya ako pinapansin. Nasasaktan ako, friend. Malungkot na saad ni Olivia. Nakikita pa rin kayo kahit na wala na kayo sa school. Kapag nalaman niya ng parents mo, magagalit sila sa'yo. Nabahala ako namang wika. Please, wag mo naman akong isumbong. At oo, nagkikita pa rin kami ni Kramer kahit na wala na siya sa school. Madali lang yung gawa ng paraan. Pero halos 2 weeks na siyang hindi ako pinapansin eh. Parang ayaw na niya sa akin ang tura niya. Ano ba kasing nangyari? Nagkatampuhan ba kayo? Wala namang problemang hindi nare-resolve ng maayos na pag-uusap, ang sabi ko. Hindi simpleng problema ang meron kami, friend. Buntis kasi ako eh. Umiiyak na pag-amin ni Olivia. Ayokong maniwala sa mga sinabing yon ni Olivia, Papa Dudut. Gusto kong isipin na nagbibiro siya o kaya ay pinaprank niya ako. Pero nang ipakita niya sa akin ang 2 pregnancy test kit ay doon na pumasok sa utak ko na hindi siya nagsisinungaling. Totoong buntis si Olivia at hindi ko na tinanong kung sino ang nakabuntis sa kanya. Obvious naman na si Kramer dahil eto ang boyfriend niya. Denetalye na ni Olivia ang problema niya matapos niyang umamin. Aniya ay simula nang sabihin niya kay Kramer na buntis siya ay mabilis itong nagbago. Parang nawalan ito ng gana kay Olivia. Taliwas ay naasahan ni Olivia na matutuwa ito. Kahapon daw ay nalaman niya na may ibang babaeng kachat si Kramer at nagpapalitan ng 2 ng malalaswang litrato at video. Nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan nilang 2, Papa Dudut. At ipanakita din sa akin ni Olivia ang malaking pasa sa mga braso niya na nakuha nito dahil sa suntok ni Kramer. Kaya pala naka-jacket siya kahit na hindi naman malamig ay para itago ang pasa sa braso niya. Hindi ko napigilan ang maiyak, Papa Dudut. Walang kasing sakit na malaman na may isang tao na nanakit sa kaibigan ko. Galit na galit ako kay Kramer at wala akong ibang gustong gawin kapag nakita siya kundi ang iganti si Olivia. May pakiramdam si Olivia na ayaw panagutan ni Kramer ang ipinagbubuntis niya kaya ito umiiwas. Sinabi niya rin sa akin na sana ay huwag ko munang sabihin kahit kanino ang sinabi niya sa akin. Nangako naman ako na igagalang ko ang desisyon niyang yon. Humingi rin siya ng sorry sa akin dahil sa pambabaliwala niya sa akin ng matagal na panahon. Hindi niya raw kasi alam kung mapagkakatiwalaan niya ang mga kaibigan niya tungkol sa bagay na yon kaya siya sa akin naglabas ng sama ng loob. Ano na pala ang plano mong gawin? Tanong ko kay Olivia. Gusto kong makausap si Kramer kung ano bang balak niya sa akin at sa ipinagbubuntis ko. Mahal ko siya, Henry. Gusto ko pa rin na magkaayos kami. Sagot niya. Payong kaibigan lang, Olivia. Hindi kaya mas maganda na huwag ka nang makipagbalikan pa sa kanya? Sinaktan ka na niya ng 1 beses kaya pwedeng maulit pa yan. Saka sabi mo may ibang babae na siya. Kaya mo pa rin bang makipagrelasyon sa ganong klase ng lalaki? Kung ako sa iyo hayaan mo na siya. Basta panagutan niya ang anak ninyo pero huwag ka nang bumalik sa kanya. Ang turan ko. Pero mahal ko si Kramer. Magbabago naman yun. Magulo lang ang utak niya siguro. Saka nabigla lang siya kaya niya ako nasaktan. Mabait naman siya talaga Pagtatanggol ni Olivia kay Kramer. Hindi ko na pinilit kay Olivia na sundin niya ang pinapayo ko. Naniwala na lamang ako na alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi ko maiwasang maawa kay Olivia dahil parang nakikita ko na ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Alam kong marami pa siyang pangarap sa buhay kaya alam ko rin na hindi pa niya gustong magkaroon ng anak. Kaya sinabi ko sa kanya na magpakatatag siya at huwag niyang isipin na isang hadlang ang magiging anak niya para tuparin ang mga pangarap niya. Sa kabila ng nangyari kay Olivia ay natuwa pa rin ako kasi muli niya akong kinausap, Papa Dudut. Kahit lumalabas na ako ang huling tao na naisipan niyang kausapin tungkol sa kanyang problema,
Inisip ko na lamang na simula na yon para muling manumbalik ang aming dating pagkakaibigan. Hindi nga ako nagkamali dahil ako na ulit ang kinakausap ni Olivia. Yun nga lang, puro tungkol kay Kramer pa rin ang topic. Masakit man sa tenga at puso ko na si Kramer ang aming pinag-uusapan ay nagtitiis na lamang ako. Alam ko na malaki ang naitutulong noon kay Olivia kapag may nakakausap siya na kagaya ko. Nang panahon na yon ay pinag-aaralan ko ng tanggapin na hindi talaga akong magagawang mahalin ni Olivia kahit pa umamin ako sa kanya tungkol sa totoong nararamdaman ko para sa kanya. Isiniksik ko na lamang sa utak ko na hanggang kaibigan lang talaga kami. Yung pagmamahal ko sa kanya ay itatago ko na lamang hanggang sa mamatay na yon. Hindi rin kasi makakatulong sa sitwasyon ni Olivia ang pag-amin ko kung sakali. Baka nga mas makadagdag pa yon ng problema at iisipin sa kanya. Nagsimula nang magsuot ng maluluwag na damit si Olivia upang walang makapansin ang paglaki ng tiyan niya. Hindi ko alam ang ginagawa niya sa bahay nila kung paano niya na itatago sa pamilya niya ang pagbubuntis kahit na 5 buwan na ang tiyan niya, Papa Dudut. Ako na nga ang natatakot para sa kanya. Minsan ay tinatanong ko si Olivia kung nakapag-usap na ba sila ni Kramer. Ang sagot niya ay oo at nag-usap na raw sila at hinding maganda ang nangyari. Harap-harapan daw na inamin ni Kramer na meron na itong ibang girlfriend at wala raw itong plano na maging ama sa ipinagbubuntis ni Olivia. Hindi raw sigurado si Kramer kung eto nga ang ama ng magiging anak ni Olivia. Babalikan lang daw ni Kramer si Olivia kapag pinalaglag nito ang baby. Doon na sumabog ang galit ko, Papa Dudut. Alam kong masama ang ugali ni Kramer pero hindi ko lubos akalain na magagawa niyang idamay sa kasamaan niya ang isang sanggol na walang kamalay-malay. Olivia, huwag mong gagawin ang sinasabi ng ugok na yon. Huwag mong ipalalaglag ang baby ha, naiintindihan mo ba? Nang gigigil kong sabi. Relax ka lang, hindi ko gagawin yon. Saka sa sinabi niyang yon ay pinatunayan lang niya sa akin kung gaano siya kasamang tao. Hindi ko deserve ang kagaya niya. I deserve someone better. Ayoko na sa kanya. Nakangiting sambit pa ni Olivia. Bigla akong napaisip sa mga sinabing yon ni Olivia, Papa Dudut. Oo, unti-unti ko nang tinatanggap na hindi kami ang para sa isa't isa. Pero sa mga narinig ko mula sa kaibigan ko ay parabang nakakita ako ng liwanag sa dulo ng isang napakadilim na kuweba. Biglang may sumilip na pag-asa. Parang sinasabi kasi ni Olivia na hindi na nito mahal si Kramer at handa na siyang umibig ulit sa iba. Sinapian ako ng lakas ng loob para umamin na kay Olivia, Papa Dudut. Buong tapang kong sinabi sa kanya na baka ako na yung someone better. Sinabi ko sa kanya na kaya kong akuin ang batang ipinagbubuntis niya. Sobrang nagulat si Olivia sa mga inamin ko. Akala pa nga niya ay nagbibiro ako pero iginiit ko na seryoso ako. Sinabi ko rin na matagal ko na siyang mahal at hindi ko yon nasabi ng dahil lamang sa takot. Sa totoo lang Henry nagkagusto rin ako sa iyo noon. Kaya lang ay hindi ko naramdaman na gusto mo ako kaya ibinaling ko na lang kay Kramer ang nararamdaman ko para sa iyo. Hanggang sa mawala na ang pagkagusto ko sa iyo. Mukha pala tayong tanga dati no? Naghihintayin lang pala tayo kung sino ang unang aamin. Natatawang sabi pa ni Olivia. Pwede mo pa naman sigurong subukan na mahalin ulit ako Tugon ko. Umiling si Olivia. Wag na friend. Mas mabuti na manatili na lang tayong magkaibigan. Saka hindi mo deserve ang kagaya kong babae. Napakabuti mong lalaki para sa kagaya kong pariwara. Maluha-luha niyang sabi. Ganun na lamang ang panghihinayang na naramdaman ko. Kung sinabi ko na pala dati pa sa kanya na gusto ko siya baka kami pa hanggang sa ngayon. Ayoko namang ipilit pa ang sarili ko kay Olivia at nangako na lamang kami sa isa't isa na walang magbabago sa pagkakaibigan namin kahit pa umamin na ako sa kanya. Hindi man naging sa akin si Olivia ay masaya pa rin ako dahil sinabi ni Olivia na ayaw na niya kay Kramer. Sinabi ko sa kanya na super proud ako kasi nagising na siya. Kahit kasi ako ay hindi napapayag na makipagbalikan siya kay Kramer. Pinayuhan ko na rin si Olivia na sabihin na sa parents niya ang kanyang kalagayan. Mas matutulungan kasi siya ng mga ito. Naawa na kasi ako kay Olivia at sa baby niya
Nasa ganong buwan na ito ng pagbubuntis pero hindi pa yata nakakapagpa-check up. Ang sabi ko ay normal lang na magalit ang nanay at ang tatay niya sa umpisa. Naniniwala ako na mananaig pa rin ang pagmamahal ng parents niya sa kanya kaya tatanggapin rin ng mga ito ang ipinagbubuntis niya. Ipinangako sa akin ni Olivia na sasabihin niya sa magulang niya ang lahat. Hindi raw matatapos ang linggo na yon at malalaman ng mga ito ang katotohanan. Bago kami maghiwalay ng araw na yon ay nanghiram siya sa akin ng pera. 6,000 piso at sinabi niya na may bibilhin lamang siya. Napilitan tuloy akong buksan ang alkansya ko para maibigay ang perang hinihiram niya. Umasa ako sa pangako ni Olivia Papadudut pero nagtaka ako ng 3 magkakasunod na araw na hindi siya pumasok sa school. Ang naisip ko ay baka nagsabi na siya sa parents niya na buntis siya kaya hindi na siya pinapapasok. Ang ipinagtataka ko lang ay hindi naman siya tumatawag o nagte-text sa akin. Hanggang sa pumunta sa bahay namin ang nanay at ang tatay ni Olivia. Kinabahan ako kasi meron silang kasamang pulis. Doon ko nalaman na 2 araw nang nawawala si Olivia at hindi na rin ito makontak sa number nito. Pinuntahan ko si Kramer at tinanong kung nasaan si Olivia. Hindi raw niya alam at wala na siyang pakialam sa kaibigan ko. Nang dahil sa wala akong nakitang pag-alala sa kanya ay nag-init ang ulo ko. Kahit nasa harapan ako ng bahay ni Kramer ay malakas ko siyang sinuntok sa mukha niya. Gumanti siya at nagkaroon ng suntukan sa pagitan naming dalawa at umuwi tuloy akong bugbog sarado. Labis ang pag-aalala ng nanay ko nang makita ko. Habang ginagamot niya ang sugat ko sa mukha ay dumating naman ang nanay ni Olivia at umiiyak siya. "Tita, bakit po kayo umiiyak? May balita na po ba kayo kung nasaan si Olivia?" Kinakabahang tanong ko. "Henry, nakita na ang kaibigan mo. Pero wala na siya. Patay na si Olivia." Humahagulhol na tugon ng nanay ni Olivia. Gumuho ang mundo ko sa aking mga nalaman, Papadudut. Gusto kong umiyak pero hindi ko magawa. Walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Kaya pala nang hiram ng pera sa akin si Olivia ay para gamitin sa pagpapa-abort ng baby niya. Kaya pala ilang araw na siyang nawawala ay dahil may pinuntahan siyang nag-a-abort ng sanggol. Sa tingin ko ay ginawa yun ni Olivia dahil umaasa pa rin siya na babalikan siya ni Kramer kapag nawala na ang baby sa kanyang sinapupunan. Hindi totoong ayaw niya kay Kramer. Marahil ay sinabi lamang niya sa akin yon upang hindi ako maghinala na ipapalaglag niya ang anak niya. Nagkaroon ng komplikasyon sa ginawang pag-a-abort ng baby ni Olivia. Sa pagkakatanda ko ay dinugo siya at sa takot ng babaeng aborsyonista ay hindi siya dinala kaagad sa ospital. Huli na ang lahat nang maisipan itong dalhin si Olivia sa ospital kaya hindi na nagawa pang isalba ng mga doktor ang buhay ng kaibigan ko. Sumuko naman sa mga pulis ang nagsagawa ng abortion kay Olivia. Hindi ako umiyak nang kahit nakita ko na si Olivia sa kabaong. Hindi ako umiyak kahit sa libing niya. 1 buwan matapos niyang mamatay ay doon lamang nag-sink in sa utak ko na wala na nga si Olivia. Isang gabi ay bigla akong nagising at doon ako umiyak ng umiyak, Papadudut. Doon ko napagtanto na kahit kailan ay hindi ko na makakasama at makakausap ang nag-iisa kong kaibigan. Siya ang first love ko, Papadudut. At hindi ko akalain na ganong kasakit ang magiging katapusan ng kwento naming dalawa. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa mga nangyari kay Olivia. Sana pala ay sinamahan ko siya palagi. Sana pala ay mas kinausap ko siya para hindi niya naisipan na gawin yon. Sana pala ay hindi ko siya pinahiram ng pera at sana pala ay hindi ko siya ipinakilala kay Kramer. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ako at hanggang ngayon ay siya pa rin ang nasa puso ko dahil kahit alam ko na wala na talagang pag-asa na maging kami, siya rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Siguro nga ay si Olivia na ang aking una't huling pag-ibig. Dito ko na winawakasan ang aking sulat, Papadudut, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil alam ko na marami ang nakadinig ng kwento namin ni Olivia. Maraming salamat and more power, Papadudut. Lubos na gumagalang, Henry. Marami ang nakaka-relate kay Henry dahil marami talaga ang nahuhulog sa kanilang
malapit na kaibigan. Nakakatakot man na umamin ay palagi po nating isipin na ang pag-ibig ay isang sugal. Mas mabuti na siguro ang sumugal ka at sabihin ang totoo mong nararamdaman. Maaari mo itong gawin ng unti-unti. Give it some time, ika nga. Nakakalungkot na sa trahedya nagtapos ang kwento ng first love ni Henry. Tunay ngang masakit na nawalan ka ng kaibigan at taong mahal na mahal mo. Palagi nating tatandaan na walang kasiguraduhan ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala o ang taong malapit sa atin. Kaya habang nandyan pa sila, habang meron ka pang pagkakataon at habang hindi pa huli ang lahat, ay sabihin mo na ang nararamdaman mo para sa kanya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.